This is our daily reading, episode 37, 36, 37, 37, and 37, 38. Kukuha ko tayo dito ng tatlo. Tapos, alamin natin, di ba, kung ano yung continuation na sinasabi niya doon sa healthy reading kanina. And this will be February 15, 2025. Sa gusto pong magpabook ng reading ngayon, love reading, comeback ritual, love binding, may mga discounts po hanggang alas 12 ng hating gabi po. So, kung gusto niyo mag-avail para maka-discount kayo, message lang po, okay? Una, Pathfinder talaga. Bakit? Pangalawa, Inner Knowing. And pangatlo, Regeneration. Talaga nagsama silang tatlo. Kasi, ganito yon. Hanapin mo raw ang tamang landas para sa buhay mo, para sa sarili mo, sa ikasisiyan ng buhay mo. And that is the Pathfinder. Kasi dito sinasabi niya sa Inner Knowing, alam mo naman daw talaga kung saan patutungo ang inyong pagsasama, ang inyong relasyon, 'di ba? Kailangan mo lang maging matapang, matatag, matibay, at handa. 'Di ba? Kasi maraming pagbabago na mangyayari. Yung tao kasi, 'di ba? Kapag nasa isang pagsubok ka or nasa isang malaking struggle or trial ng buhay mo, ito yung pinaka magandang example dahil this will be February 15, di ba? Isa kang tao na breadwinner, no? Sabihin na natin panganay ka o kahit hindi ka panganay, pero alam mo na kahit hindi sabihin ng magulang mo, kahit hindi sabihin ng kapatid mo, alam mong kailangan ka nila. Tapos, andun ka sa punto na may nobya ka, gusto mong pakasalan, gusto mong asawahin, gusto mong ma-engage, pero yung hindrance doon is mag-iisip ka. That is the inner knowing, no? Mag-iisip ka, paano mo kaya pagsasabayin yung obligasyon mo sa magulang at kapatid mo kung magpapakasal ka or mag-i-engage ka sa taong mahal mo. Take note, maraming sitwasyon na ganito. Hindi lahat ng tao or papapakasalan mo or hindi lahat ng tao kaya kang hintayin. Dahil merong mga tao na sasabihin sa'yo na hindi naman kailangan na magarbo yung kasal. Hindi naman kailangan na ganito, ganyan. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Somehow that is correct. Pero literally sa buhay po ngayon, hindi ho tayo mabubuhay ng pagmamahal lang po. Dahil, ultimo, iparehistro mo sa WES, yung kasal nyo, gagastos. Kailangan mong magrenta or bumili ng susuotin mo. Kailangan mong manghiram ng susuotin mo. Kailangan mong mangutang para ihanda mo sa reception, ganito, ganyan. Meron akong gustong idadagdag. Sa pamahiin kasi, kung ikakasal ka, bawal ka manghiram. Bawal ka manghiram kahit ano. No? Hindi ko alam kung sinasabi ito ng mga tao. Bawal ka manghiram ng damit, ng sapatos. Bawal ka manghiram ng pera para igastos sa kasal mo. Kasi yun pa lang, nagbabadya na sa umpisa ng pagsasama ninyo, hindi nakakayanin. Hindi na kayo makaka-recover. Kasi sa umpisa pa lang utang na eh. Sa umpisa pa lang hiram na. So, ibig sabihin nun, halimbawa, di ba kalimitan kapag ikinasal ka, maghahanda ka ng gold ring.
Yung iba, kung kaya nilang diamond ring, di ba? Why not? Pero, yung ibig kong sabihin dyan, kapag bumili ka ng singsing, dapat sukat, yung isaktong sukat ng singsing. Hindi siya mahigpit, hindi rin siya maluwag. Alam niyo kung bakit? Nagsisignify po yun sa relasyon ninyo. Kung maluwag yung singsing, ibig sabihin, hindi kayo magtatagal, masisira, magkakaroon ng maraming problema yung relasyon ninyo. Kapag gumamit kayo ng silver, kasi hindi nyo afford yung gold, ganon din po yun. Parang magiging second class yung buhay na pagsasama, relasyon. At higit sa lahat, kung yung damit or susuotin ni bride at groom, it's either hiniram, nirentahan, or yun, hiram at renta. Kasi iba naman kasi yung gown na may nag-sponsor na bilhin para sa inyo. Meron kasing ganun eh. Yung iba, magulang yung bumili. Sukat talaga sa'yo. Hindi siya nirentahan, hindi siya galing sa iba. Kasi bakit ganun? Bakit ko nakwento yan? Kung yung damit nirentahan mo, yung gown, lahat-lahat nirentahan mo, kung sino ang nagsuot nun, kung ano man yung kamalasan na meron doon, yun at yun din ang ano mo. Halimbawa, yung unang nagsuot niyan, yung kauna-unahang nagsuot niyan na owner talaga is nategi. Yung sumunod na nagrenta, minalas, nategi. Yung sumunod, hanggang sa sumunod, lahat sila minalas. Yung iba, hindi rin natsugi, pero nagkasakit, nalugi, nagkahiwalay, ano pa ba? Ganun yun. So, kung naaalala ninyo sa makalumang pamamaraan, bago ka ikasal, susukatan ka ng damit, tatapusin yung damit, ihahanda yung mga gagamitin, di ba? Yung regalo ng side ng lalaki, yung regalo ng side ng babae, ando doon. Lahat yun bigay. It's either binili or binigay. Tapos, di ba, yung kasi yung nakafocus lang kayo dun sa mga sukob-sukob eh. Which is wrong. Dapat lahat po yan, hindi hiram, hindi nirentahan. Kasi parang ganun na rin po ang mangyayari sa relasyon at pagsasama po ninyo. Ganun din po yun hanggang sa binyagan, hanggang sa birthday, sa lahat-lahat ng major occasion sa pamilya. So, di ba sasabihin ng iba, di baling wala na kesa manghiram ka para ihanda mo. Alam mo bakit? Kung manghihiram ka ng pera para ipakain mo sa tao, ihanda mo sa kaarawan, sa kasal, sa anniversary, sa kung ano-ano, sa binyagan, lahat yan may dalang kamalasan. So, paghandaan mo na lang. At kung kailan mo kaya, saka mo gawin. Ito ang sinasabi ko sa inyo. This is the old way and the correct way of choosing the right person to be with and the right person to love with. Sa gustong magpa-reading, message lang po kayo. Lahat ng tungkol sa pag-ibig, sa pagmamahalan ng mga reading sa rituals, discounted po hanggang 12 midnight lang po mamaya. Maraming salamat po. Proceed tayo sa special episode.